Magandang araw sa inyo mga kasonet at welcome back sa aking Muminting channel. Para sa episode natin ngayon sa ating pa-unbox segment, may i-feature lang ako na isang gamit na sa tingin ko ay beneficial para sa ating lahat ng mga car owners. At yun ay yung tinatawag nila na TPMS or yung Tire Pressure Monitoring System na ginagamit para makita mo nga, hence the name, para makita mo kung ano yung pressure na ng gulong mo. So ganito siya. At ito naman yung ano niya, other part niya, which is yung display unit. Ang siste kasi nito is yung mga sensor na ito ang magsisend ng data or information sa device na ito. At itong device naman na ito ang magpapakita ng numbers kung ilan na lang ang pressure ng gulong mo. Unbox lang natin saglit. So yung nilalaman niya is yung main display na unit with solar panel, liabe at mga nut, manual, double-sided foam tape, micro USB cable na maikse, at syempre yung 4 na takip with sensors. Mag-ASMR sana ako habang tinatanggal yung plastics. Pero kakaiba yung pagkakakabit niya eh. Parang naipit sa loob habang sinasara yung casing, kaya parang gutay-gutay tignan yung mga plastic kapag natanggal na. May labels na siya consisting ng 2 letra na corresponding sa dapat niyang pagpwestuhan. Ang unang letra na F, meaning ay front or yung sa harap. Or kung unang letra ay R, edi meaning ay rear or yung sa likod. Tapos yung second letter na L at R naman is left or right. So common sense na lang kung FR ang nakasulat, meaning front right wheel po ang dapat paglagyan ninyo. Importante to kasi may sinusunod siyang display pattern sa main unit. So kung magkamali-mali pa kayo ng lagay, mali-mali din ang makukuha nyong data. Itong mga sensor na ito ay nilalagay dito sa pito ng mga gulong. Nakakapag-transmit sila ng data wirelessly kasi de battery ang kada piraso nito. Hindi ko alam anong specific na battery gamit niya at hindi ko rin balak buksan ito para maipakita yon. Basta sa pagkakaalam ko, maliit lang siya. Panigurado yung gamit nito is yung para sa mga relo. Paano ba siya i-setup? To set it, press and hold nyo yung power button or yung pindutan sa kaliwa until mag-power on siya. Then press and hold nyo naman yung button sa gitna na nakasulat ay letter M o yung mode niya. Hold nyo lang until mag-beep siya. Magsisimula ang settings nyo sa bar at Fahrenheit. Ang kada pindot nyo sa M na yan ay magsacycle siya sa mga parameters sa display unit. Yung right button naman ay ang pag-adjust. So halimbawa, nasa bar kayo ngayon kasi nagbi-blink siya. Kapag pinindot nyo yung right button, magiging PSI na yung parameter na yan. Yung Fahrenheit, palitan nyo din into Celsius kung mas sanay kayo sa Celsius. Kapag okay na kayo sa kada isang parameter, pindutin nyo lang uli ang M para mag-okay siya at tumalon sa next parameter. Kung halimbawa naman natapos na kayo mag-setup, press and hold nyo lang yung M uli until mag-beep siya para mag-save na yung settings nyo. Natapon ko na yung manual pero sa pagkakaalala ko, ang sabi sa manual ay yung yellow is yung temperature daw ng gulong at yung white naman daw is yung PSI. Kapag ikakabit nyo na siya, ang dapat gawin dito ay, una syempre, tanggalin nyo muna yung lumang takip. Pangalawa, yung nut muna ang ilalagay nyo. Then pangatlo, ikabit nyo na yung takip at siguraduhin yung nag-lock siya in place para iwas singaw. Pang-apat at panghuli is yung nut kanina sa step 2 natin. Kung kanina paloob ang ikot, ngayon naman is palabas naman at dapat siya ang iipit dun sa takip. Higpitan nyo yung nut papunta sa takip pero samahan nyo pa rin ng ingat para hindi masira yung pito ng gulong nyo. Etong nut na ito ang magsisilbing lock ng sensors niya supposedly para medyo mahirapan ang mga magnanakaw. Pero para sa akin kasi, ang dali pa rin ito nakawin sa totoo lang kaya medyo useless din siya. So ayun nga, kapag magkakabit na kayo, para makakamit kayo ng somewhat best results, ang advice ko para sa paggamit nito is ganito. Optional lang ha. Make sure na may access kayo sa pang-check ng tire pressure, kagaya ng mga nasa gasolinahan, or kung meron kayo portable inflator na may display. At kung meron din kayo yung mga pito na may indicator, halimbawa lang tulad nito, gagamitin lang natin sila for basis. Again, optional lang po ito. Hindi kailangan ipilit. Then, i-on nyo muna yung display unit para makita nyo din agad kung functional ang sensors nyo. I-set nyo din nga pala muna siya sa PSI at Celsius kasi yun ang madalas na standards natin dito sa Pinas. Yung display, ang ilalabas muna niyan is 00 habang wala siyang ma-detect. So kapag kinabit nyo siya, bilisan nyo lang ang pagkabit kasi sisingaw yan ng kaunti. Then kapag na-lock into place nyo na yung sensor, tsaka lang may mag-a-appear na reading dito sa display unit. Since Chinese product to tapos mumurahin pa, hindi sobrang accurate ang reading nito na dapat lagi mong mapagkakatiwalaan. Huwag kayong laging aasa dito na saktuhan ang reading niya. Bagkus,
ay gamitin nyo lang ito bilang isang reminder kung dapat ka na bang magpahangin uli ng gulong. Ngayong nakakabit na siya, ang downside lang na nakikita ko dito is yung nut niya. Yes, dagdag security siya in a way. Pero kapag oras na para magpahangin ng gulong, dagdag step or procedure siya kasi need mo gumamit ng liabe para lang maluwagan ang nut sa sensor bago mo siya matanggal, supposedly. Ngayon, kung nakakabit na siya at nakasetup na, tapos kung magtatanggal ka naman ng sensor, gagawa siya ng beep sounds kapag may isang sensor siyang hindi na ma-detect. Tulad ng gagawin ko na to. Kung okay na lahat at ilalagay nyo na siya sa dashboard, hanapan nyo na lang siya ng gusto nyong pwesto at gamitin nyo na lang yung double-sided foam tape na kasama niya. Tapos, ilagay nyo sa ilalim nito. Ako nga pala, personally, mas napili kong lugar is dito para within eyesight, diyan ko siya napiling ipwesto. Tapos, since ayoko ng mga may iniiwang de-battery sa kotse, as much as possible, ang ginawa ko is detachable na pamamaraan, which is gumamit na lang ako ng something na magnetic na material. Kagaya nito, gumupit na lang ako sa isang mga giveaway na na-receive ko. Alam niyo yung paminsan mga may nagpapag-giveaway ng mga para mga size ng ATM cards tapos magnetic siya. Yung nilalagay sa kumbaga mga ref magnet, mga nilalagay sa ref, mga ganyan, tapos nakalagay yung mga pictures ng tao. Yun, kumuha ko na isa na sobrang luma na. Ginupit ko na lang katulad sa shape ng double-sided tape na included niya. Kaya medyo hulma rin naman sa shape na ito. Tapos isa pa na nag-double-sided na lang ako. Nakalagay dito. So, ayan. Ganito siya. So, detachable din. Tapos, maganda rin ang kapit. Kapag napapadaan ako sa lubak, never siyang tumalsik. Siguro, nagsusway-sway lang ng onte, nginig. Pero yung talagang tatasik, matatanggal sa pwesto. Kahit matindi yung naging lubak ko. Naging maganda rin naman ng outcome. So, hindi siya tumatalsik. Yun ang kinaganda sa ganitong style. Kung halimbawa naman na gusto ko na magpalit, madali ko lang siya matatanggal kasi double-sided tape lang yung nakakabit dito. So, hindi ko madadamage din itong dashboard. Ayan. Yun lang ang aking ginawa. Tapos, within eyesight lang siya. Tanaw siya. And at the same time, na-expose din sa liwanag ng araw. Maiksi yung USB cable niya nakasama, so kung sakali, mas maganda kung isa din ito sa mga papalitan nyo, lalo na kung balak nyo siya isaksak sa USB ports ng kotse nyo. Rechargeable siya through micro USB, so pwede rin gamitan ng power bank. Best of all, pwede rin siya ma-charge through solar power, para kahit papano ay tumagal naman yung buhay ng battery niya while on use. Kita naman din micro USB pa rin. Yun ay dahil sa makalumang technology pa ang gamit nito. Technology! Sana nag-Type-C na lang sila. Pero yun nga, cost-cutting by using older specs equals cheaper to obtain, which also equates to you getting what you paid for. One thing nga din pala na pangit sa ganitong klase ng mga LCD display is, ito yung mga tipo ng mga makalumang LCD. Hindi siya yung kagaya sa mga cellphone na mga sabihin natin OLED. Yan yung pinakamaganda example or yung mga IPS. So pag inaano no sa ibang angulo, ganyan yung mga makalumang LCD. Para nga naman to cut cost. Technology! Kung nakaharap sa inyo, okay siya, basa nyo. Pero kapag pinuwesto nyo kasi somewhere na halimbawa, maliliwanagan siya. Yan. Halos hindi kayo makakita. Unlike sa mga cellphone ngayon na modern, kahit na sa araw, taasan nyo lang yung brightness, may makikita kayo. Kung naliliwanagan na, ito wala halos kayo makikita. Ganun ka old school technology yung LCD niya. Pero, kung kagaya nga nito na nakaharap naman sa inyo, wala kayong magiging problema kasi tanaw nyo pa rin. So, anong verdict ko dito? Maganda siya somehow. Real talk lang. Aside kasi sa mura, kahit kasi hindi accurate ang reading niya, magagamit natin siya para hindi ka na nanguhula kung kamusta na status or pressure ng kada gulong nyo. In that sense, maa-alerto din kayo agad in advance kung kakailanganin nyo na bang magpahangin ng gulong or kung hindi pa. Tsaka may reading din siya ng temperature ng gulong, which personally hindi ko pinapansin, pero kayo baka oo. Itong ganitong products is a sure must-have para sa mga kotse natin. Sacrifice nyo na lang talaga yung inaccuracy ng readings niya. I-consider nyo na lang bilhin yung mga ganitong klaseng TPMS kung naghahanap kayo ng budget meal. Alam nyo naman basta cheap Chinese products, ang kaakibat niyan is dapat samahan nyo ng dasal na lang na sana hindi sobrang defective ang makuha nyo. At dyan po muna nagtatapos ang aking review para sa generic na TPMS na ito. Thank you so much for watching. Hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.